Yan yung huli ng tatlong trap oh. Grabe. Uy, wala. Ano? Ang bukid. Nilalapan lang talaga ang bukid oh. Pabalik lang dito sa ano, sa pisto na nalagyan niya. Ano? Grabe. Sobrahan. Pero hindi pa tapos yung adventure natin. Meron pa tayong mga hilain. Ang bukid. Butas yung trap oh. Another day, another adventure naman tayo mga kabutete. Nandito na naman tayo sa laot. Hilahin na naman natin yung mga trap na pinanlagay namin dito sa Baura. Kaya tara, samahan nyo kami sa aming paghihila ng mga trap. So yan pala, nakasabita na ni Papa yung trap, yung buya ng trap. So hindi nga biro yung trabaho namin sa laot kasi bukod na sa sasalubungin namin ng malalaking alon, ay sasalubungin din namin yung malakas na hangin. Pero buti na lang talaga sa panahon na ito ay hindi malakas yung amihan, kaya nakapaglaot kami ni Papa ng maayos. Kasi kapag malakas yung amihan ay talagang mahihirapan kami ni Papa na magbatak ng mga trap. Yung ginagawa nga pala namin para makuha namin yung trap is pinapasabitan lang namin ng angkla ng bangka. Dahil yun yung mas mabilis na paraan para makuha yung mga trap. Medyo may kabigatan nga yung mga trap na hihilain namin kasi sa sobrang tagal na sa dagat ay kinabitan na ng mga lumot. Kapag nga naglalaot kami ni Papa ay walang kasiguraduhan kung may laman ba talaga yung trap o wala. Nakadepende na lang kami sa paghila namin. Dahil minsan hindi namin inaasahan na butas yung trap o di naman kaya ay walang laman. Pero kapag ganun man yung nangyayari ay tinatahin na lang namin kung butas man. At pag wala namang laman ay nililipat na lang namin ng pwesto. Pero bawi naman sa pagod kapag maraming laman yung trap. Medyo may kalaliman nga yung inaryahan namin ni Papa ng mga fish trap namin. Dahil gusto namin makakuha ng malalaking isda yung mga fish trap na pinang-area namin sa laot. Pero yung pinakamatindi namin kalaban sa laot is yung init. Dahil sobrang init kapag ganitong mga oras kaming naglalaot. Dugot pawis talaga yung puhunan sa kapag ganitong hanap buhay. Bali kapag nag-area nga kami ng trap ay nilalagyan namin ng pabigat para hindi anudi ng agos. Nilalagyan din namin ng buya para mabilis makita yung fish trap na nilalagay namin. Kaya tara tignan natin. Yun, parang may nagadilaw sa lalim mo, may nagaputi. Meron nga ah. Dami. Grabe. Uy, hala. Ano? Ang bukid. Ang bukid na naman. Malaki. Dami. Ano? Malalaking talagang bukid. Meron pang butite. Nilalapan lang talaga ang bukid oh. Kagaya nga ng sinabi ko ay hindi inaasahan yung mga huli sa trap. Kaya kung ganito talaga yung mga huli sa trap ay mawawala talaga yung pagod mo sa sobrang saya. Bali si Papa nga pala yung managsisid para makita yung buya ng fish trap. Pero sa totoo lang ay sobrang nakakatuwa tignan kapag marami yung huli ng fish trap. Kaya tara, ituloy natin ang adventure natin. Let's go. Bali nilagyan ko nga lang ng buya dyan para paglagay sa pwesto ay hindi agad basta-basta mabaliktad ng agos kasi minsan sobrang lakas ng agos ay nababaliktad yung trap. Ano? Talagang bukid. Pabalik lang natin ito sa ano, sa pisto na nalagyan niya. Ano yun? Yan yung huli ng unang trap oh. Yan oh. Pero hindi pa tapos yung adventure natin. Meron pa tayong mga hilain. Move forward tayo sa pangalawang trap. Eto nga yung trabahong sobrang bigat pero sulit naman kapag marami yung huli. Yung kagandahan nga lang sa trabahong to ay wala ka ng boss. Hawak mo pa yung oras mo. Nakadepende na lang sa inyo kung anong oras kayo uuwi. Pero sa amin ni Papa ay alas 6 kami ng umaga aalis at alas 10 nakakauwi na kami. Sa mga gusto nga mag-try sa ganitong trabaho ay huwag kayong magpahapon masyado kasi baka
bulok yung isda nyo. Bali kapag ganitong kalma nga pala ay hindi kami nahihirapan sa paghila ng trap. Pero kapag malakas yung amihan ay talagang sobrang hirap. Kasi bukod sa hampasin na ng alon yung bangka ay sobrang bigat ng trap hilain pataas. Sobrang simple lang nga ng mga fish trap na aming ginawa pero sulit naman talaga kapag nagkaroon ng laman. Kung nagtataka kayo bakit may tali, kasi yan talaga yung guide niya para hilain yung trap. Kasi yung pinaka main purpose is yung fish trap. Yun yung box na hinihila namin. Bali yung pagka-setup nga ng trap ay maghahanap kayo ng pwestong maganda. Yung bahurang maraming isda. Kung baga dependehan nyo lang yung agos kung saan banda at yun lang yung sundan nyo kasi nandun talaga sumusunod yung mga isda. At syempre kapag nag-setup kayo ng trap ay hindi dapat nawawala yung palatandaan. Yung palatandaan yung tawag sa amin kasi tulong dun. Pero pwede naman kayong gumamit sa cellphone ng GPS. Sa amin kasi yung palatandaan namin ay manumano lang. Sa bawat bundok, sa bawat puno, yun lang yung tinatandaan namin. Yung tinatawag naming eskwala na tanda. Kaya tara, tignan natin kung ano yung laman ng pangalawang fish trap na to. Yun, may laman. Uy, ano? Laman siya. Kuraan. Patay na yung ano. Stonefish. Ano? Dalawa pang surahan. Dalawang piraso surahan, no? Patay na. Yung stonefish, oh. Patay na. Patay na, baho. Bale meron nga yung bubuksan dito sa likod para madaanan ng mga isda, para mabilis lang kuhain. Kung nakikita nyo yan yung hinahawakan ko, yan yung daanan ng isda. Hindi daanan na papasok, kundi palabas para makuha yung isda. Kapag ganito nga marami yung huli ng isda ay binabalik lang namin yung fish trap sa lalagyan. Binabalik lang namin sa nilagayan niya na pwesto para sa susunod na pandaw ay titignan naman natin kung ano yung laman. Kaya kung gusto mo mapanood yung susunod na pandaw ay mag-subscribe ka muna sa Kabutete TV para updated ka sa mga video na i-release ko araw-araw. At sa mga nag-aabang ng video ko ay maraming salamat sa inyo. Salamat sa mga walang sawang sumuporta sa akin. Yung buya nga pala nasa taas ng trap, ayan yung nagbabalance para pagpababa ng trap ay hindi bumaliskad yung trap. Pag ganitong naglalaot nga ay sobrang saya kasi merong curious at meron ding suspense ng mga pangyayari kasi hindi mo alam kung ano yung mahuhuli. Balik lang natin sa inarihan. So yung divers na nga yung bahala dyan para ilagay yung fish trap, ilagay sa magandang pwesto. Bale, move forward tayo sa pangatlong trap. So ito na yung pangatlong hilain natin na fish trap. Ito naman yung aabangan natin kung ano yung magiging laman niya. Grabe ang aga-aga pa. Sobrang ng init. So kagaya nga ng sinabi ko ay yung init talaga yung pinakamatinding kalaban kasi sobrang aga pa pero tindi na yung init. Sa mga gusto nga mag-try nito ay huwag nyong itry na maging kayo sa taas. Dapat piliin nyo na maging divers kayo. Kasi kapag kayo sa taas ay trabaho nyo lahat. Ikaw yung maghihila ng trap, ikaw yung magpapaandar ng makina at ikaw yung maglilimas ng bangka. Pero para sa akin ay basic na lang yun. Dahil nga sa sobrang tagal na namin itong ginagawa ay nasanay na lang din ako. Kasi sa ganitong trabaho ay talagang pasanayan lang. Bale, mga ilang minuto din nga pala yung gugugulin mo para mahila yung trap. Pero nakadepende rin kasi yung hila mo ng trap kung gaano kahaba. Kasi depende rin kung gaano kalalim yung inarihan nyo. Pagkatapos nga namin hilain yung mga trap, bibenta na namin yung mga kuha namin ni Papa na isda. Kasi paniguradong libre na naman yung pambigas namin nito. Kasi dahil sa tinitirahan naming isla, ibigas lang talaga yung kulang. Walang problema sa pangulam kasi marami naman nakukuhaan. Pero may mga time din talaga na walang pangulam. Kasi kapag hindi nakakalaot, ay hindi rin alam kung saan kukuha ng pangulam. Depende na lang kung may hibas kasi minsan nagapangilaw kami kapag gabi. Meron nga mga nagsasabi na ako daw ay maitim, na ganito ganun, ganito ako kaitim. Pero proud ako na pag malaki ito yung ginagawa ko kasi dito kami kumukuha ng kabuhayan sa pangaraw-araw. Dito kami nakakakuha ng pagkain namin sa kada araw. Walang problema yung itim, wag lang maarte. Yun yung importante. Aanhin mo rin yung maputi ka kung di ka naman marunong magdiskarte sa buhay, di ba? So sa mga time nga na to ay malapit na yung trap. Aabangan natin kung ano yung laman ng trap. Kaya tara, samahan nyo ako, tignan natin kung ano yung laman. Bukog na naman.
Dalawang bukid. May butas yung trap, oh. Talagang bukid nga pala yung laman ng trap na yan. Grabe, hindi talaga inaasahan na ganito pala yung mahuli ng trap. Kahit sobrang simple lang talaga yung pagkagawa ng trap, ay solid talaga yung magiging laman. Sa mga gustong magkaulam dyan, try nyo na yung fish trap na ganitong diskarte. Kasi sobrang simple lang, pero may huli. Kaya tuloy natin yung ating mga diskarte. Ay, iko. Bukod sa ganitong trabaho ay nagsisisi din kami ni Papa ng balatan. Yung balatan yun yung lulutuin mo muna bago mo ibilad sa init. Depende na lang kasi sa amin yung balatan binibilad namin sa apoy. Pinapausukan namin para mabilis lang matuyo. So balik tayo sa usapang trap. I-area lang nga namin to pabalik sa nilagay niya na pwesto. So bago namin i-area to yung trap na to ay tatahiin ko muna yung butas ng trap kasi merong butas na butas siguro to ng malaking isda. So kung makikita nyo yan sa taas ng trap o yung butas ng trap. Kasi minsan kinakagat ng pakol yung trap kaya nabubutas o di naman kaya ng mga malalaking isda. So yung ginagawa ko nga pala dyan ay hindi pa yan yung butas ng trap. So yan pala yung daanan ng isda para makuha na mabilis yung isda sa loob ng trap. So bali pagkatapos nga namin itong batakin lahat ng trap ay bibenta na namin to yung isda namin para meron na kami pambili ng bigas. At syempre magtatabi rin kami ng pangulam namin para sulit na naman mamaya yung kainan. Kaya tara tignan natin kung gaano karami nakuha namin. Yan yung huli ng tatlong trap, oh. Yan, oh.